Magandang gabi. Narito na ang mga balitang aking nakalap mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang Year TV Balitang Probinsya. Ako po ang inyong magiging tagapaghatid balita. Ako si Dan Villegas. At para sa detalye ng mga balita. Binigyan din ng Department of Health ang maaaring benepisyo na makuha ng isang tao kung sakali na ito ay huminto sa paggamit ng takbo. Isa na dito ay ang maayos na paghinga ng isang tao. Si Catherine Lan para sa detalye ng balita. Binigyan din ng Department of Health o DOH ang mga benepisyo sa kalusugan na maaaring maranasan o makuha sa pagtigil sa paggamit ng tabako. Kabilang dito ay ang pagkakaroon ng madalang na pag-upo, maayos sa paghinga, maiiwasan ang pagkakaroon ng sakit sa baga at sa mga kababaihan. Maiiwasan din ang peligro sa kanilang kalusugan lalo na kung ito ay buntis. Sinabi rin ni DOH Central Luzon Center for Health Development Non-Communicable Disease Cluster Senior Health Program Officer Agnes Alipio na ang sigarilyo ay naglalaman ng mahigit 7,000 na chemical kabilang ng nicotine, tar at carbon monoxide. Karaniwan daw na ang mga sangkap nito ay nakakapinsala sa baga at puso ng isang tao na nagiging sanhi umano ng sakit sa baga at puso na maaari ring magdulot ng cancer. Ang data mula sa World Health Organization ay nagpapahiwatig na ang tabako umano ay nagdudulot ng pagkamatay ng higit sa 8 milyong tao bawat taon. Sa pagkamatay nito, mahigit 7 milyon ang dahil sa direktang pagkonsumo ng tabako, habang humigit kumulang 1.2 milyon ang resulta mula sa mga hindi naninigarilyo na exposed lamang sa second-hand smoke. Sa kabilang banda ay pinaliwanag naman ng DOH ang makabuluhang benepisyo sa kalusugan ng pagtigil sa tabako. Pagkatapos ng 20 minuto ng pagtigil sa tabako, maaari raw asahan ng isang individual ang pagbaba sa rate ng puso at presyon ng dugo. Ang antas ng carbon monoxide sa dugo na siyang dahilan ng kahirapan sa paghinga ay babalik umano ng normal sa loob ng 12 oras ng paghinto. Sinabi ni Alipio na bumubuti ang sirkulasyon at tumataas ang pangbaga pagkatapos ng 2 linggo hanggang 3 buwan ng pagtigil. Pagkatapos naman ng 1 taon ng pagtigil, ang labis na panganib umano ng coronary heart disease ay humihina kumpara sa isang patuloy na naninigarilyo. 5 taon naman pagkatapos huminto ang panganib ng cancer sa bibig, lalamunan, esophagus at pantog ay maiibsan din. Para sa EuroTV News, Catherine Landicho, sumasaludo sa bawat Pilipino. Bagamat ang katapusan ng linggo ay sagradong pahinga para sa karamihan ng mga pamilya o kabahayan, hindi maisasawalang bahala ng mga ito bilang consumers ang makaranas ng rotational power service interruption kasunod ng deklarasyon ng red alert sa power grid. Narito ang balita. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, ang tuloy-tuloy na pagkawala o pagkakulang ng kuryente ay kumuha ng halos 4,500 megawatts ng kapasidad mula sa pinakamalaking power grid ng bansa. Ang mga power plant na hindi planadong nagsara ay ang Bataan, Salangan, Clean Green, National Irrigation Administration Facility, Lafarge, Malaya 2, Pandabangan Units 1 at 2, Quezon Power, Pagbilao Units 1 and 2, Avion Unit 2, Hima Unit 7, Santa Rita Module 20, Angat, Kalayaan Units 1 and 3, at Legion Blocks A at B. Ang direksyon sa pagpapaunlad ng enerhiya sa hinaharap na itinakda ng Administrasyong Marcos ay isa ng sasandal sa mga renewable, kung saan nananatiling titignan kung ang patakaran ng Department of Energy ay matatag na tatayo sa hagdan na iyon, o ito ay mag-backpedal kaagad na lutasin ang isang nakakabantang o nakababantang krisis. Para sa EuroTV News, Dan Villegas, sumasaludo sa bawat Pilipino. Natapos na ng Department of Public Works and Highways ang isinagawa nitong flood control sa Dinalupihan, Bataan upang maiwasan ang pagbaha sa naturang lugar. Nagbabalik si Catherine Landicho para sa detalye ng balita. Nakumpleto na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang 47.23 million pesos na flood control project sa Dinalupihan, Bataan. Ang 395-meter na istruktura ay tinayo sa kabaan ng isang tributary creek ng Colo River sa Barangay Colo.
Binigyan din ni DPWH Regional Director Roseller Tolentino na tinitiyak ng natapos na istruktura ang kaligtasan ng mga kalapit na komunidad sa panahon ng tag-ulan. Sinabi pa ni Tolentino na nagsagawa na sila ng clearing operations para alisin ang slit at debris at itama ang grado at elevation ng creek bed na nagbibigay daan sa walang harang na daloy ng tubig sa Codo River. Samantala, binigyan din ni DPWH Bataan Sub 3rd District Engineer Maribel Navarro na ang proyekto ay naglalayong mabawasan ang pagbaha sa mga residential at agricultural areas. Bukod dito, sinabi rin ni DPWH Bataan Sub 3rd OIC Assistant District Engineer Henry John Morada na ang infrastruktura ay makakatulong sa pag-unlad ng ekonomiya ng lugar at mapapabuti ang antas ng pamumuhay ng mga residente sa nayon at mga kalapit na bayan. Pinondohan din sa ilalim ng 2023 General Appropriations Act na kinakatawan ng proyekto ang patuloy na pagsisikap ng ahensya na mapabuti ang kaligtasan ng publiko laban sa mga natural na sakuna sa lalawigan. Para sa EuroTV News, Catherine Landicho, sumasaludo sa bawat Pilipino. Isinailalim na sa state of calamity ang probinsya ng Capiz dahil sa tumitinding init ng panahon dulot pa rin ng El Niño phenomenon. Ang detalye ng balita sa report na ito. Inaprubahan ng Capiz Provincial Board ang rekomendasyon ng Capiz Disaster Risk Reduction and Management Council upang magdeklara ng state of calamity sa lugar. Ilan sa mga lugar sa Capiz ang nagdeklara ng state of calamity, kabilang ang Dumaraw, Mahayon, Panay, Pontevedra at Tapaz. Sa pamamagitan ng deklarasyon, magagamit ng administrasyon ni Governor Fidenil Otto Castro ang Quick Response Fund para sa mga apektado ng El Niño. Para sa EuroTV News, Dan Villegas, sumasaludo sa bawat Pilipino. Inihayag ni Mayor Alfredo Albi Benitez na ang pamahalang lungsod ng Bacolod ay magpapatupad ng Car-Free Sunday simula ika-9 ng Hunyo. Narito ang detalye ng balita. Ang ruta mula Lacson Street mula Ramos hanggang South Capitol Road ay sarado sa lahat ng mga sasakyan mula 5 a.m. hanggang 9 a.m. tuwing linggo. Anya rin niya na dahil dito masisiyahan ang mga tao sa 4 na oras na paglalakad, pagbibisikleta, at pag-explore ng iba pang aktibidad sa komunidad. Ang inisyatiba na ito ay bahagi rin ng buwan ng kapaligiran kung saan itinataguyod nila ang magandang kalidad ng hangin at pinapataas ang kamalayan ng publiko tungkol sa mga benepisyo ng paglalakad, pag-jogging, pagtakbo at pagbibisikleta bilang malaking paraan sa paglalakbay. Para sa EuroTV News, Dan Villegas, sumasaludo sa bawat Pilipino. Inanunsyo ng pamahaalang lungsod ng Parañaque City ang pag-iimplementa ng bagong schedule sa kanilang service center sa Ayala Malls. Ayon kay Lawyer Melanie Soriano Malaya, ang kanilang center sa IT zone area ay magbubukas simula Lunes hanggang Biyernes na magsisimula ng 10 a.m. hanggang 6 p.m. Anya pa na simula ika-1 ng Hunyo, ang BPLO ay magpapatupad ng bagong schedule ng trabaho upang bigyan ng oras sa mga empleyado na nakatalaga sa service center na magpahinga tuwing weekend. Ang sentro ng serbisyo ng BPLO ay nagbibigay ng maiging pagsusuri, pag-renew at pagbabayad ng mga business permit. Nagbibigay ang service center ng buong hanay ng mga on-site na serbisyo upang maiwasan ang pagsisikip sa Parañaque City Hall at magbigay ng kaginhawaan sa mga nagbabayad ng buwis at iba pang naghahanap ng serbisyo mula sa pamahalaang lungsod. Para sa EuroTV News, Dan Villegas, sumasaludo sa bawat Pilipino. 62 barangay sa Central Visayas ang idineklarang drug-cleared kasunod ng deliberasyon kamakailan ng Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing. Nagsagawa ang ROC-BTC ng pinaghalong online at face-to-face deliberation mula May 29 hanggang May 30 kung saan napag-usapan ng mga ito ang masusing pagpapatunay ng mga documentary requirements at ang status ng drug situation sa mga aplikanteng barangay. Matapos ang validation sa Philippine Drug Enforcement Agency Central Visayas Headquarters sa Barangay Lahog, iginawad ng ROC-BTC ang drug-cleared status sa 19 na barangay sa lalawigan ng Cebu,
15 sa Bohol, 22 sa Negros Oriental at 6 sa Cebu City. Si PDEA 7 Regional Director Emerson L. Margate ay nag-validate din sa 46 na barangay na dati nang dineklara bilang drug cleared. Ang ROC-BTC ay nagdeklara ng 1,800 sub-cleared barangay at 116 na drug-free barangay mula sa 3,000 barangay sa rehiyon. Ang deklarasyon ng mga barangay at validation ng mga barangay na dati ng edik ng drug ay nasa ilalim ng Barangay Drug Clearing Program alinsunod sa DDB Regulation No. 1 of 30. Inilarawan ng PDEA 7 ang BTCP bilang isang holistic na anti-illegal drug strategy na naglalayong bawasan ng epekto ng droga sa bansa. Para sa Year TV News, Dan Villegas sumasaludo sa bawat Pilipino. Nasabat ng Police Regional Office Calabarzon na nasa halos 3.4 million na halaga ng shabu kahapon, sabi ng Binangonan Rizal. Ang ibang detalye sa report ni Angelica Galvez. Inaresto nitong Biyernes ng Police Regional Office Calabarzon o PRO4 ang 3 notorious drug personalities mula sa Binangonan Rizal ang nasa halos na halaga ng shabu. Nasa kote ang mga suspect mula sa kanilang lungga sa isinasagawang buy-bust operation sa Sitio San Jose, Barangay Tayuman. Sa isang online post, ipinahatid ni PRO4A Regional Director, Brigadier General Paul Kenneth Lucas, ang kanyang pagbati sa Municipal Drug Enforcement Team ng Binangonan Police Station sa matagumpay na operasyon na humantong sa pagkakahuli sa 3 suspect na pawang nakalista bilang high-value individual sa drug watch list ng pulisya. Nakilala lamang sila sa mga pangalang Abdul, Norodin at Noraida na pawang mga residente ng Cavite at Batangas. Sinabi ni Lucas na may papel ang mga tipster sa komunidad sa paghuli sa mga sinasabing drug traffickers. Na-recover mula sa mga suspect ang mga plastic sachet na naglalaman ng pinagsama-samang 502.3 grams ng hinihinalang shabu na tinatayang nasa 3.4 million ang street values, gayon din ang mark money na ginagamit ng mga undercover lawmen. Nasa kustodiyan na ngayon ng Binangonan Municipal Police Station ang mga naarestong suspect at mga nakuhang ebidensya para sa pagproseso at dokumentasyon bago ang pagsasampa ng formal na kaso. Para sa EuroTV News, Angelica Galvez, sumasaludo sa bawat Pilipino. At yan ang mga balita ang aking nakalap mula Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa iba pang impormasyon at balita, bisitahin lamang kami sa aming official website, yeartvph.com. Maaari na rin mapanood ang balitang probinsya at iba pang programa ng EuroTV News sa Pinoy Extreme Channel. Muli ako po si Dan Villegas. Para sa tapat at patas na pagbabalita, ito ang EuroTV Balitang Probinsya. Sumasaludo sa bawat Pilipino.